Hello, hello mga kabsat! Tara, budan fight tayo! Mamasyal nga pala kami sa bayan ng Yunga. Taga doon kasi ang pamilya ng aking asawa. Kaya after namin magsimba, dumiretso kami dito para mamasyal. Tapos biglang nagkayayaan magbudal fight. Kaya dali-daling na malengke ang kanyang kapatid at ang kanyang ate. Namili sila ng mga gulay, isda, at karne. Ito naman kasi yung masarap na pagsalu-saluhan, lalo na pag budal fight. Masarap talaga mag-budal fight, lalo na pag pamilya mo ang kasama mo. Ayan ang mga isda, may bangus at mga hito. Si Tito Silon nga pala ang naglilinis ng mga isda. Ganito daw maglinis ng hito. Sayang hindi ko na na-videohan ang paglilinis ng bangus. Buti na lang naabutan natin ng paglilinis ng hito. Yan daw, hihiwain mo sa gitna para matanggal mo yung bituka at yung bugi. Tinanong ko si Tito kung lalamasin niya sa abo ang hito. Pero sabi niya kahit sa asin na lang okay lang naman. Meron kasi ako nakitang naglinis ng hito dati. Ginamitan niya ng abo para matanggal daw yung lansa. Pero sabi ni Tito pwede na daw ang asin para pantanggal ng lansa. Bagay, iba-iba rin naman ang way sa paglilinis ng hito. Nandito nga pala kami sa likod ng bahay. Mas maaliwalas kasi dito at mas mahangin. Marami kasing malalaking puno dito sa likod ng bahay. Kaya mas okay dito kaysa sa harap. Lalo na tanghaling tapat ito. Ayan, tinatanggal na ang hasang ng hito. Tapos binibigay dun sa pusa. Diretso na sa kanya para makain na niya agad. O diba, hindi lang kami ang busog dito. Pati ang pusa busog din. Ayan, nilalamas na sa asin ang hito para matanggal ng lansa nito. Ito guys, proseso, pag-ihaw. Ganito ang paglinis ng hito. Lamas-lamas yung sa asin. Halaw eksena din tong manok at baboy. Nakapasok kasi ang manok sa kulungan ng baboy. Kaya ayun, naghabulan sila. Yan nga pala ang aking asawa. Kasama niya dyan yung pinsan niya at ang kapatid niya. Yung dalawang yan talaga ang mga habulin ng chicks. Sandok doon ah. Ay, kala ko tititigan lang ako niya. Pinapakulo niya na pala dito ang karne. Pangsahog ito sa gulay. Iniwa-hiwa niya lang ito ng maliliit. Naghiwa na rin siya ng sibuyas at kamatis. Pakuliin lang ito hanggang sa matuyo ang tubig. Tapos hintayin lang magmantika para yun na ang gagamitin panggisa sa karne. Ito nga pala si Papa, yung tatay ng asawa ko. Iniihaw niya na dyan ang karne at ang isda. For today's video, hindi nga pala tayo ang nagluluto ngayon. Pahinga muna ang inyong kabsat na kusinera. Sila daw muna ang magluluto for today's video. Ito na yung sibuyas, bawang, kamatis para panggisa sa gulay. Ayan, nagmantika na ang karne. Pwede nang igisa ito sa bawang, sibuyas at kamatis. Si Mr. Pogi na pala ang nagtuloy sa pag-iihaw ng karne at isda. Sa puntong ito, ilalagay na ang bunga ng kamote dahil nagisa na ang sibuyas, kamatis at bawang. Tapos, minekos-mekos lang yan. Naglagay na rin ng granules na pampalasa. Imekos-mekos mo lang para mag-blend ang lasa. Durug-durugin mo rin yung kamote para lumapot yung sabaw. Tapos sunod nang ilagay ang bagoong isda. Naghihiwa na ng sibuyas ang hipag ko para sa sisig. Dinagdagan niya na rin pala yan ng sabaw. Tapos pinakuluan bago niya ilagay ang bilog na talong. Medyo paluto na dito ang talong kaya inilagay na ang sigarilyas, ampalaya at okra. Sinunod niya na rin dito ang mga siling green o siling haba. Malapit na rin pala maluto ang iniihaw na isda at karne ni Mr. Pogi. Wow, ang sarap naman ng niluluto nito. Habang minimegos-megos mo yan at ini-edit ko tong vlog na to, mas natatakam na naman ako. Malapit na maluto ang gulay kaya inilagay na ang bulaklak ng kalabasa. Ano ang mas masarap? Ang niluluto na o ang nagluluto? Kung umabot ka sa video na to, huwag mo namang kalimutan mag-comment kung tagasan ka para alam ko naman kung saan umabot ang video na to. Actually, post mo pa Pampalo ko. palike mo sa mga chika babes. Mami yung puso. Baka dumami yung views ko pagdating sa'yo. Saka dito oh.
Ganito rin ba kayo mga kabsat pag nauuwi sa probinsya? Pag nagluluto, tulong-tulong. Ang sarap magluto pag ganitong marami kang kasama. Kakalibang kasi dahil nagkakwentuhan ka habang nagluluto. Ayan, pinagsama-sama niya na ang sibuyas, karne at sili. Ginamit niya na rin ang kamay niya panghalo. Okay lang naman kahit hindi siya nagguantes. Dahil kami-kami lang din naman ang kakain niyan. Isa pa, malinis din naman ang kamay niya. Ang mahalaga, hindi pa ang kanyang pinaghalo. Mas mahirap naman kung paa ang ginamit niya. Ayan, naglagay na rin siya ng asin at ng kalamansi. Nai-imagine ko na naman tuloy kung gaano kasarap yan. Ito naman ang mga isda, malapit na rin maluto. Yung nakikita niyong dahon ng saging dyan, may laman yan na bugi ng hito. Masarap daw yan, sabi ni Tito. Kaya mamaya titikman natin. Ayan, luto na ang mga pagkain. Hindi ko alam kung anong reason bakit cling wrap ang ginamit sa mesa. Meron naman dahon ng saging. Siguro ginamit nila ang cling wrap para maiba naman. Sila na ang naghain ng mga pagkain. Ako ito, tamang video lang muna. Rest day daw ngayon ng kusinera. Kaya malaya ako sa pagbibideo sa kanila. Bago kumain, huwag kalimutan magdasal at magpasalamat sa mga biyaya. Tara, kain na mga kamsat. Kung umabot ka sa video na to, huwag naman kalimutan mag-like, follow, and share. Salamat sa panonood. Bye-bye!